Gusto ko rin po samantalahin ang pagkakataong ito upang ibahagi at itaas ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay, lalo na nitong mga nakaraang araw. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay working sa isang Australian airline company na meron din pong branch sa Japan. At sa loob lamang po ng 1 year and 6 months, ako po ay na-promote bilang trainer. Ako po ay nagtuturo na ngayon ng mga baguhan sa aming company. And, iyan, isa na po akong ganap na supervisor at dahil po yan sa ating Panginoon. Hindi ko po ito inaasahan actually, kasi sa totoo lang po nung simula, takot na takot talaga ako. Hindi po kami yung naramdaman ko, takot talaga. Kasi first job ko po ito, sa sobrang takot ko nung na ginagawa yung interview, ginagawa yung exams, yung mock calls, lahat ng proseso para makapasok ako sa kumpanya yun. Kasi para po sa may mga nakakakilalang mag-work sa BPO industry, alam po natin kung gaano talaga kahirap makapasok sa isang ganong workplace, lalo na dito sa ating bansa. Ayan po, lagi ko pong tinatanong nun si Lord talaga, kasi sabi ko, first job ko, and I was only 18 years old back then. Lagi ko siyang tinatanong, Lord, kaya ka ba to? Sabi ko, kasi para sa akin po, sobrang taas niya na, sobrang hirap niya, tapos wala pa akong experience and everything. Lagi ko siyang tinatanong, pero sa bawat araw, humihingi lang po ako ng lakas palagi sa Kanya. Totoo po yun, lagi po ako nagpe-pray, kasi alam kong hindi ko kaya kung ako lang talaga mag-isa. At unti-unti, ayan, ginagawa niya ako sa bawat hakbang at sa bawat journey ng aking first ever job. And sa loob po ng ilang buwan, purihin ang ating Panginoon, consistent po akong top 1. Employee of the month, parang top 1 po sa department namin. Dahil din po yan sa ating Panginoon, hindi po yan dahil sa akin lang. And, ayan po, consistent po akong top 1 dun sa department namin. And meron po yung department namin na, yung company namin na travel incentives. So since I'm working po sa isang airline company, meron po kami travel incentives kung saan magpapadala yung company namin sa ibang bansa na mga top agents sa iba't ibang department. At purihin po ang ating Panginoon kasi sa department po namin, out of 3,000 employees sa buong company and 500 employees po sa aming department, ako po yung nag-top 1 doon. Top 1 sa buong year po yun, fiscal year 2025. So para po talaga sa akin, sabi ko, sobrang imposible niya. Kasi wala po akong ginagawa, like hindi ko po pinopursue talaga na makasama sa mga ganong napaka-prestigious na incentive or prestigious na reward para sa amin. So, nung in-announce po sa amin yun, June last year, candidate na daw po ako para sa mga ipapadala sa ibang bansa. So, the original country po was Japan. Kasi po wala na kaming Asia. Tinanggal na yung Asia dun sa company namin. So, original country was Japan. June last year, candidate na daw po ako, sabi ng isa sa mga team leader namin. Pero, sabi po nila, since candidate pa lang, pwede ka pa rin matanggal, Jai. Pwede ka pa rin matanggal. So, ibig sabihin, hindi pa yan final. Pero nung dumating na po yung July, nag-announce na sila, sabi nung isang team leader din, sa ibang department din siya, sabi niya, alam mo ba, Jai, nung yung final na yung scores, alam mo ba na ang layo ng agwat mo sa tumangalawa sa'yo? So, ibig sabihin, talagang binigay po talaga sa akin ni Lord yung pagkakataon na ito. Kasi yung scores po na yun, hindi ko naman po siya talaga hinahangad. Hindi ko po siya ginagol na maging mataas palagi yung scores ko, something like that. Pero si Lord po talaga ang nagbigay sa akin. Kasi, ibig sabihin, kasi lahat po nung candidate pa lang, nung June, candidate pa lang sila nung June, lahat, yung iba po doon natanggal. Dalawa lang po kami hindi natanggal doon sa candidate na hanggang final list of agents na ipapadala sa ibang bansa na kasama po ako. So yan po yung pinagpapasalamat ko talaga sa ating Panginoon. And ayun na po, August, nag-process na ako ng passport, pumunta ako ng Legazpi kasi wala pa po akong passport. First time ko mag-apply ng passport. So, ayun po, sa kabutihan ng ating Panginoon, wala po akong naging problema. Yung mga kasama kong iba, medyo nagka-aberya ng konti dahil sa mga documents and ibang requirements. Pero yung sa akin po,
napaka-smooth ng process talaga. And dahil po talaga yan sa ating Panginoon, napaka-smooth ng process, hindi ako nagka-problema, nag-apply kami ng Japan visa. Wala po kami naging problema, lalo na po sa akin. Napaka-smooth lang. Pero dumating po yung original flight po to Japan was supposed to be October 14. So, October 13 po yung birthday ko, sayang hindi yun natuloy. Kasi yung Japan visa po namin, hindi pa siya dumarating. So, sabi ni Lord, siguro, i-move na lang yan. Minove ni Lord sa November 10. So, na-move na. October 14, na-move siya ng November 10, flight to Japan. Pero, pagdating ng November 10, nandun na po kami sa Manila, yung mga friends ko po dito sa Facebook. Alam mo ba, nakita niyo yung mga pictures ko noon, na nasa Manila ako last year, November 10. Supposed to be, alis na po talaga kami nun. Papunta na kami ng Japan sana. Kaso lang ayun, biglang nagkabagyo, yung bagyong Uwan, kung natatandaan pa po natin yun. Ayun, lilipat na sana kami nun, biglang tumawag yung pinaka-head ng office namin, sabi, i-move daw na lang sa February. Kasi po yung mga client namin sa Australia, wala nang available na oras para sa panibagong flight last year. So ayun na po, nag-February ulit. Noong February na, unfortunately, sabi nung manager namin, wala na daw available flights to Japan for staff travel. Kasi sa Japan po, from January to March, ang alam ko, spring, cherry blossom. Yung mga cherry blossom, kaya medyo talagang nagkakaubusan na ng flights. And after that po, nag-announce na yung manager namin na wala na nga daw available flights to Japan. So, ang gagawin na lang, pinalit na lang siya to Australia. So, ayun po, nag-asikaso ulit kami ng Australian visa, sa Makati naman yun. So, balikan lang po kami. Dami talaga nangyari bago umalis ng bansa, pero purihin ng Panginoon at nakabalik na tayo dito ng safe and sound. Ayun po, pumunta po kami sa Makati, balikan lang kami. So, gabi bumiyahe kami galing Naga, papuntang Makati, and then from Makati pakatapos ng biometrics and visa application to Australia, balik na naman ulit kami. So, hindi po kami nag-stay doon, balikan lang kami. And after that, eto na po yung medyo kinabahan, nagpakaba si Lord ng konti sa akin. Kasi sabay-sabay po kami nag-apply ng mga kasama ko, yung mga top 1 din po sa ibang departments. Sabay-sabay po kami nag-apply. And after po ng biometrics application namin, paglabas namin dun sa center, naka-receive na agad sila ng visa email. So lahat sila meron ng granted email. And ako, nakauwi na ng Naga, lahat-lahat ng Saturday, Sunday na wala pa rin akong email. Sabi ko, paano na kaya ito? Kasi yung flight po namin is Sunday, next Sunday. So nag-apply po kami ng visa, Friday. Next Sunday yung flight, tas Friday last week, parang gano'n. Tapos Saturday, Sunday, walang bukas na, ano tawag doon, yung immigration. Sarado pala sila ng weekends. So, Monday na po, wala pa rin. Kinakabahan na ako. Kasi yung lahat po sila, 9 po kami lahat. Yung 8, meron ng visa. Ako na lang yung walang visa. Tapos, hanggang dumating yung Wednesday po, sabi ko kay OM, paano to? Baka hindi ako makasama kasi ako na lang yung walang visa. Kasi kahit po wala akong visa, lilipad talaga yun sila. Pero, ayun po, grabe talaga yung prayer ko noon. Doon talaga nasubok yung faith ko. Umiiyak na po ako, nagdadasal, at tinatanong si Lord kung ibibigay pa ba niya to sa akin. Kasi at the very beginning, very smooth ang process. Ngayon na malapit na tayo sa final, dun pa medyo nagka-delay ng konti. Pero alam niyo po ba, hindi po ako pinabayaan ng ating Panginoon. Kasi Wednesday night po, Wednesday afternoon pala, tumatawag na ako kila mami ni daddy. Sabi ko, Mami, hindi na ako. Sabi ko, na-receive ko na yung granted email ko. So, 9 out of 9 agents nakarating na ng Australia. Kaya ayun po, natuloy na po yung flight namin to Australia, and then, ayun po, naging very smooth din ang aming journey doon. So, yun po is travel incentives lang ng company para sa mga agents nila. Hindi po siya related sa work.
So parang ano lang, leisure lang, para or reward para sa mga agents na gumala-gala dun sa Melbourne. And then, good thing din po, parang iniisip ko na lang din na siguro inalala ni Lord na i-change na lang yung destination to Australia kasi yung Japan is within reach naman, and then sa Australia medyo mahirap talagang makapasok. I'm very thankful ako, and hindi lang po Melbourne yung napuntahan namin. So glory to God, dumaan din po kami ng Sydney. So bago po sa Sydney, pakatapos po ng Sydney, nag-Melbourne kami, and pauwi naman po from Melbourne, dumaan din kami ng Perth. So 3 states po yung napuntahan namin doon sa Australia bago umuwi po ng Pilipinas. And isang moment po talaga na hindi ko makakalimutan doon is yung nasa pinakamataas kaming building sa Melbourne. Nasa 89th floor po kami. Kumakain kami habang tanaw ang buong city ng Melbourne. Doon po ako napahinto at napaisip talaga. Sabi ko, Lord, ano bang ginawa ko para maranasan ko to? Kasi para po sa akin, sobrang talaga siyang blessing. Like, grabe, hindi ko siya ma-accept na overwhelmed ako masyado. And no words can explain how grateful I am that day na sabi ko, talagang binigay niyo to sa akin, reward niyo to sa akin. So I was very thankful po talaga. Lahat po, simula umpisa hanggang dulo, Diyos talaga ang may gawa nito sa akin, sa buhay ko. Kaya po rin talaga ang Panginoon. Doon ko po napatunayan na si Lord talaga ang nagbibigay ng plot twist sa buhay natin. Ayan, kung may delays man tayong nararanasan, may dahilan pala yun si Lord. Kasi sa mga hindi din po nakakaalam, kaya po ako nagkaroon ng work ngayon na 18 years old pa lang ako kasi nagka-problem ako sa scholarship ko sa school. So nung una, grabe yung ano ko din nun, grabe yung pag-cry ko din nun kasi medyo na-hurt ako na hindi ako makakapag-school. Pero yun pala, kasi sabi nga nila, kapag may nag-close na door, may mag-open na window. Tama ko ba? Tama ko ba yung term ko? So yan, kapag may mag-close ng door, may mag-open na window. Sakto po nung time na yon, nung nagka-problema ako sa scholarship ko, na nag-hiring yung company na yon kung nasaan ako ngayon. So ayun, napatunayan ko talaga na si Lord ang nagbibigay ng plot twist. Kung may delays, kung na-delay ka man, may dahilan yan. Kung may rejections man, may mas magandang kapalit. At isa po ako sa patunay doon. Si Lord po ang gumawa ng lahat ng to sa akin. At kung may hindi man nangyaring expectations or expected mo na mangyayari sa buhay mo, may mas higit siyang ihahanda para sa'yo. Sorry lang po, hindi ko napipigilan yung emotions ko. Kaya yun po, masasabi ko lang, lahat ng ito ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Panginoon. Kasi sabi ko po talaga, kung anong paraan na maitataas ko si Lord to the highest level, gagawin ko talaga kasi sobrang ginawa niya sa buhay ko. Lalo na sa panahon ngayon. Wala po akong may pagmamalaki na sa sarili ko lang dahil lahat ng meron ako ay galing sa Kanya. Kaya po, sa lahat ng kaluwalhatian, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Glory to God, to the highest level of glory talaga. Yan ang po ang share ko sa akin bilang representative ng youth ministry. And kaya naman po, since ako naman yung MC, ako yung nag-share. Kaya naman po, pakinggan naman natin ang patotoo sa kabutihan ng Panginoon mula sa ating women's ministry. So ako po si Jaisel, tatawagin ko po ay si Sister Jessel. Magkapangalan lang. Sister Jessel G. Delwana.